yan. Bumaba ka rito. Boss, pasahod na po ba? Oo naman. Pero, Muyan, tingnan mo ang sarili mo. Napakaganda mong babae. Sayang naman na nandito ka lang sa construction para magmaneho ng excavator. Masyadong nasasayang ang ganda mo. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Bitawan mo ang marumi mong kamay. Palaban ka. Gusto ko iyan. Muyan, magkano lang ba ang kinikita mo sa pagmamaneho ng excavator sa isang buwan? Maging kabit ko na lang. Bibigyan kita ng 30,000 dolyar buwan-buwan. May asawa na ako. Bitawan mo ako. Mas maganda nga kung may asawa na. Wala akong pakialam. Ikaw na walang hiya kang babae. Ayaw mo sa madaling paraan. Gusto mo sa mahirap. Tao, bilisan nyo. Lumapit kayo rito. Muyan, isang taon ka na sa labas, sapat na siguro ang paglalaro mo, di ba? Panahon na para sumama ka na sa akin pauwi. Hoy, bata, sino? Sino ka ba? Pamilyang G ng Shangjing? Jin yan? G, niyan? Ang mga tao mula sa 4 na dakilang pamilya ng Imperial City. Bakit sila narito? Hindi iyan ang dapat mong itanong. Ginian, bakit ka na naman narito? Hindi ba't nasabi ko na may asawa na ako, wag mo na akong puntahan dito. Ikaw kaya ang binibining tagapagmana ng pamilyang Gu? Paano mo natatagalang mamalagi sa napakaruming construction site na ito? Basta't handa kang sumama sa akin pabalik, kahit ano pa ang kondisyon mo, ay kaya kong ibigay sa iyo? Hindi ako babalik. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko na lang ngayon na makasama si Xiuting sa isang simpleng buhay mag-asawa, kaya umuwi ka na, at wag mo na akong gambalain. Sa totoo lang ay inaasahan ko na iyan. Gayunpaman, nakipagtulungan na ako sa pamilyang G at Gu Corporation para mag-invest sa asawa mo, para sa ganoon ay maging mas maganda ang buhay nyo. Ang ating maliit na prinsesa sa Imperial City, kahit nasaan pa man tayo, dapat ay nararanasan natin ang pinakamagandang buhay. Ako. Kapag hindi ka pumayag sa akin, araw-araw kitang pupuntahan dito. O si Nanga. Batang Master G, paano naman po ang contractor na ito? Ilayo siya, basagin ang mga kamay niya, at pagkatapos, parusahan siya ng matindi at alisin ang pagkalalaki niya. Aalis na muna ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. Ilabas na yan. Wag po, patawad. Pagkakuha ng sahod, maibibili ko na si Xiuting ng bagong suit. Ma, bakit po kayo napadpad dito? Walang hiya ka. May gana ka pang lokohin ang anak ko? Nandito na sa loob ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Kung matalino ka, pirmahan mo na ito agad. Ma, sinisiraan lang po ako ng kung sino. Ako. Manahimik ka. Wala akong pakialam sa anumang paliwanag mo. Isang babae na maghapon kasama ang maraming lalaki sa construction site. Sino ang nakakaalam kung ilang beses mo nang pinagtaksilan ang anak ko? Akong si Pamilya Show. Ayaw ko sa isang babaeng masama ang gawain na maging manugang. Masama ang gawain? Ma, kung hindi nyo sinabi na mataas ang sweldo sa construction, magmamaneho ba ako ng excavator doon? Huwag niyo pong kakalimutan, ang trabahong ito ay kayo rin ang nagpakilala sa akin. At isa pa, paano niyo ako mapagbibintangan ng dahil lang sa isang larawan? Nasaan si Xiuting? Nasaan siya? Gusto ko siyang kausapin at magpaliwanag. Xiuting, makinig ka sa paliwanag ko. Wag na. Ang larawang iyan ay sadyang ipinakuha ko sa ibang tao. Nay, sinabi ko na sa inyo, sa pakikipagdiborsyo sa ganitong uri ng babae, hindi na kailangang maghirap pang mag-isip ng mga dahilan. Pumirma ka na para maghiwalay na tayo ng maayos.
Si Uteng, anong ibig mong sabihin? Kung ano ang nakasulat, kasalukuyan na akong kasama ang tagapagmana ng pamilyang Gu Corporation, isa sa 4 na pamilya sa Beijing, at malapit na kaming makuha ang puhunan mula sa Gu Corporation Group kasama ang pamilyang Pamilya G, na isa ring malaking pamilya. Ang halaga ko ngayon ay halos $100 bilyong. Sa ngayon, hinding-hindi ka na nababagay sa akin. Anak ng Gu Corporation? Kilala mo ba talaga kung sino siya? Siyempre, ako yon. Ikaw? Talaga ba? Siyempre. Ang pagsasama ng Gu Corporation at Pamilya G para sa $100 bilyong na investment kay Xiuting ay dahil sa akin. Kung hindi ako ang anak ng Gu Corporation, huwag mong sabihing ikaw. $100 bilyon na puhunan? Malinaw na ibinigay iyon ni Jeannie yan kay Xiuting para sa akin. Anong kinalaman mo doon? Gumuyan, alam mo ba ang katayuan ni Jeannie yan sa negosyo rito sa bansa? Siya ang humahawak sa kalahati ng ekonomiya ng buong Longguo. Sabi mo ginawa niya. Yun para sa'yo, ano ba ang nakita niya? Ang paghuhukay mo ba ng lupa sa construction site? O ang pagiging walang buhay mo kapag nasa kwarto na kayo? Sinabi sa akin ni Xiuting na ang pinakaayaw niya ay ang pagiging parang wala kang pakiramdam. Walang excitement, nakakawalang gana. Pagdating sa bagay na iyon, totoong hindi ako lalaban sa iyo. Tama na. Gumo yan. Ang ganyang asal na ayaw mong bumitaw ay lalo lang nagpaparamdam sa akin na ikaw ay nakakadiri. Shu Xiuting, magsisisi ka. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang pakasalan ang isang masamang babaeng tulad mo. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Walang hiya ka. So, pumirma na siya. Dahil nakapirma na siya, tara na. Nitong mga nakaraang araw, tumaas ang halaga ng Gu Group dahil sa pag-acquire ng maraming kumpanya sa labas ng bansa. President Gu, sa ginagawang global acquisition na ito, ang investment ay aabot sa mahigit $1 trilyong. Sa tingin niyo po ba ay kailangang? Kanselahin ang meeting, susunduin ko ang kapatid ko pa uwi. Dr. Gu, ang pamilya ng pamilyang Rothschild ay nasa surgery room na ngayon at hinihintay po kayo para sa operasyon. Maghanda na kayo. Teka lang, kanselahin ang operasyon. Susunduin ko muna ang kapatid ko pa uwi. I-hack ang National Defense Network ng Amerika, pero kanselahin na muna ang plano. Kailangan kong sunduin ang kapatid ko pa uwi. Bejo, maaari po bang itanong, ngayong kalahok kayo sa Cannes Film Festival at nominado bilang Best Actor, ano po ang inyong nararamdaman? Tapos na ang interview. Susunduin ko ang kapatid ko pa uwi. Master Gu, para sa gaganaping dinner sa mga banyagang sugo ngayong gabi, ang mga menu para sa handaan nakahanda na po ba? Kanselahin ang piging na pambansa, kailangan kong sunduin ang kapatid ko pa uwi. Welcome sa lahat ng ating mga manonood sa pagdating ng taong 2023 sa LPL World Championship. Sino kaya ang tatanghaling kampeyon ng mundo? Ating pakaabangan ang susunod na mangyayari. Sa gitna, bantayan ang pwesto ng jungler,
Magtipon-tipon na kayo sa daan ng dragon para sa team fight. Bilis. I-pause muna ang World Series. Susunduin ko ang kapatid ko pa uwi. Walang hiya ka. Hiwalay ka na kay shooting. Kaya bakit ka pa bumalik dito? Nandito ako para bawiin ang mga bagay na pag-aari ko. Nitong nakaraang 1 taon, kumain ka sa Pamilya Shu at gumamit ng mga gamit ng Pamilya Shu. Dito sa bahay ng Pamilya Shu, alin ba rito ang pag-aari mo? Sa tingin ko, pumunta ka lang dito para magnakaw sa amin. Umalis ka na ngayon din? Huwag mo nang gambalain ang pamumuhay ng pamilya namin. Matandang ginang, sa ginagawa mong iyan sa akin, hindi ka ba natatakot na pumunta rito ang pamilya ko? Pamilya? Nang magpakasal kayo ni Shi Uting, walang pamilyang dumating. Nasaan ang pamilyang sinasabi mo? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang taong namuhunan kay Shu Xiuting ay ang kapatid ko? Gu mo yan, nababaliw ka na siguro. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Gu. Isa ka lang namang construction worker na dukha. Sa tingin mo ba ay bagay kang makisawsaw sa pamilya-pamilya Gu? Ganoon ba? Kung gayon, tumawag ka ngayon din at papuntahin mo rito si panganay na kuya tingnan natin. Kung sino kinagubay mo ang kikilalanin niya, ikaw ba o ako? Gu mo yan, sino ka sa akala mo? Ang panganay na kuya ko ang pinakamayamang tao sa buong bansa? Sa tingin mo ba ay ganoon lang siya kadaling makita? Sige, kung ayaw mong tumawag, ako na ang gagawa. Nagawa mo pang magpanggap, ha? Ang cellphone na ito ay binili lang sa iyo ni Shi Uting. Ari-arian ito ng pamilya Shu. Kukunin ko ito dahil utang mo ito sa amin. Wala kang hiya. 1 taon akong nanirahan dito. Ang mga kinakain mo, sinusuot, at lahat ng gamit mo, hindi ba't galing lahat iyon sa sarili kong sweldo na pambili sa iyo? Malinaw na wala akong utang sa pamilya nyo. Ang pangahas mo. Gumuyan, hiwalay na tayo, huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Kung hindi ay mapipilitan akong tawagan ng 911 dahil sa trespass mo. Kung matalino ka, umalis ka na. Gumagawa ng gulo? Sige, napakagaling. Sana kapag ang 6 kong kapatid na lalaki ay dumating na rito, magawa mo pa ring magsalita ng ganyan sa akin. Para naman sa iyo, anak ng pamilyang Pamilya Gu, humanda ka sa akin. Ang masamang babaeng iyon, sa wakas ay umalis din. Tayo naman, ipagpatuloy natin ang pinag-uusapan natin kanina. Kapag tinanggap na ni Si Uting ang puhunan mula kay Pamilya G at Gu Corporation, ikaw, imbitahin mo ang kuya mo para magkaroon ng hapunan ang mga pamilya natin at para ang kasal ninyong dalawa ay maitakda na natin. Tungkol naman sa kasal, hindi pa naman ito kailangang madaliin. Sa ngayon, ang karera pa rin ni Shi Uting ang mas mahalaga. Tia, naalala ko bigla na may kailangan pa pala akong gawin, kaya hanggang dito na muna sa araw na ito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, tatawagan ko ang mga kuya ko para makasalo si Shi Uting. Si Uting, meron ka bang nagawa na ikinagalit ni Yaner? Parang sa tingin ko, hindi niya masyadong gustong makilala natin ang mga kuya niya. Paano na ang tungkol sa kasal ninyong dalawa? Anong gagawin niyo? Ma? Huwag po kayong mag-alala. Sa ngayon, wala na siyang magagawa kundi pakasalan ako dahil dala na niya ang magiging anak ko. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit gustong mag-invest ni Gu Corporation at Pamilya G sa akin ay dahil din doon. Ikaw talaga ang magaling kong anak. Dahil dito ay tiyak na ang pamilya Shu natin ay aasenso na sa wakas. Ang masamang babaeng iyon, totoo nga kayang mayroon siyang kuya? Ano naman ngayon kung meron man? Noong nagpakasal siya, hindi man lang dumalo ang kahit na sinong kapamilya niya. Kahit na may kuya pa siya, gaano ba kaganda ang samahan nila? Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na kalaguyo lang ng masamang babaeng iyon ang lalaking iyon. Gayunpaman, kaakit-akit naman talaga ang kanyang mukha. At kung hindi lang dahil sa tulong ni Pamilya Gu, talagang hindi ako papayag na makipag-divorce sa kanya. Kalaguyo? Ang walang hiyang iyon, nagawa niya ngang magloko sa relasyon. Ang tawag na ito, ako na ang sasagot. Sino ka? Ako si Gubay mo. At sino ka naman? Aba, ang galing mong magkunwari ah. Kung ikaw nga si Gubay mo, edi sana ako ang nanay ni Gubay mo.
Ang tingin ko sa'yo ay si Gu Muyan, yung lalaki ng masamang babaeng iyon, tama ba? Ang babaeng iyon na walang dangal ay napaalis ko na sa pintuan ng pamilyang Shu nang walang dalang kahit na ano. Ang cellphone na ito ay sa pamilyang Xu na rin. Huwag ka nang tatawag dito ulit. Gu Beimo ka pa raw. Talagang bilib na bilib ka sa sarili mo. Pero, anak? Yung taong kausap sa telepono, hindi kaya siya talaga si Gu Beimo? Kahit na siya pa nga iyon, kapangalan lang siguro niya iyon. Kung ang taong iyon sa telepono ay talaga si Gu Beimo, bakit naman si Gu Muyan ay nagtatrabaho pa sa construction site bilang driver ng excavator? Mas mabuting paghandaan na lang natin ang 3 araw mula ngayon para sa pagitan ng pamilyang Gu at pamilya G para sa ating pamilyang Zhu ang seremonya para sa investment signing. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pamilyang Shu natin ay magiging bagong makapangyarihan sa Rongcheng. Walang hiya, ang kapatid ko na sumama sa pamilyang Shu ay ganito lang kung api-apihin nila. Sabi ko na nga ba noon pa, sinabi ko na noon, dapat pumunta tayo sa kasal para suportahan siya. Pero mapilit ka na sabi ni Muyan ay huwag na. Ngayon, tingnan mo, ang pamilya natin ang naapi. Si Muyan ang pinakamamahal ng pamilyang Gu na pinalaki sa yaman na umaabot ng daan-daang milyong dolyar. Paano nila nagawa iyon? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi sana ako pumayag kay Muyan at hinayaan siyang magpadalos-dalos. Pamilyang Shu, ganun ba? Hindi ko sila patatawarin. Bibigyan kita ng 5 minuto. Hanapin mo ang lokasyon ni Eldest Miss pagkatapos. Bilhin mo ang buong subdivision kung nasaan ang pamilyang Shu. At isa pa, magpadala ka agad ng pinakamalapit na demolition team, ang mga bulldozer, forklift, excavator, at kung ano-ano pa. Lahat sila ay tawagin mo. Dahil pinalayas nila ang kapatid ko sa bahay, ay sisirain ko rin ang tahanan ng pamilyang Shu. Sa palagay mo ba, bida ka na rito, Gu Beimo? Dahil lang mayaman ka, akala mo kung sino ka na? Akala mo ba, ikaw lang ang may kapatid na inaalagaan? Ipunin ang lahat ng koneksyon natin. Sa loob ng 10 minuto, kailangan ko ang lahat ng bahid sa pangalan ng shoe shooting na ito. Dahil sa pagtrato niya sa kapatid ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin siya at malalaman ng lahat ang kasamaan niya. Pangalawa, wala ka bang alam sa batas? Labag sa batas ang paninira sa internet. Dati, ginamot ko si alkalde ng lungsod ng Rong, kaya may utang na loob siya sa akin. Sandali lang, itatawag ko siya para magpadala ng patrol at ipaliligid ko ang buong subdivision nila. Ikaw pa talaga ang nagsabing marami kang alam sa batas? Ako na ang bahala rito. Ang mga tauhan ko ay mga eksperto sa industriya ng catering sa lungsod ng Rong, kaya ang tapusin ang isang maliit na pamilya Shu ay napakadali lang, di ba? Hello, Lao Mo! Parang may gusto akong tapusin. Magpadala ka ng mga tao rito, oo, mas marami, mas mabuti. Pwede ba tayong maging mahinahon? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Nahanap ko na sa pamamagitan ni Sistemang Mata sa Langit ang lokasyon ni Muyan. Puntahan na natin si Bunso. Oo nga pala, pinasok ko rin ang sistema ng missile ng ibang bansa. Sa sandaling lumabas si Pamilya Shu sa pinto, isang missile ang tatama sa kanya, isang direktang pagpaparusa, siguradong walang ibang masasaktan at walang sinumang makakaalam na tayo ang may gawa nito. Lawu, ikaw pala ang Lauliu. Sige, ayos yan. Siya. Ganito ang laro nyo ha. Masyado kayong magagaling, kaya susunduin ko na lang ang kapatid ko. Sandali lang. Bakit? Ang sama ng loob ni Bunso, kaming mga kapatid niya, ang dapat na rumesponde doon. Tuloy ang plano sa pagwasak sa bahay na yan. Lao Liu, sunduin mo na si Bunso pa uwi. At kayong mga kapatid ko, uunahin nating wasakin ang pinto ng pamilya Shu na ito. Pagkatapos, pagkadala natin kay Bunso dito, hihintayin natin kung paano niya parurusahan ang walang hiya at masamang lalaki na yan. Pasensya na sa abala sa inyo. Heto ang bayad para sa abala nyo. Ang bahay ninyo, kami na ang kukuha. Salamat po, maraming salamat. Aalis na po agad kami ng asawa ko. Kunin nyo na ang pera. Pero wag na kayong pagala-gala pa rito. Mamaya habang ginigiba ang lugar, mahirap na kung bigla kayong masaktan nang hindi sinasadya. Kumusta na ang paghahanda? Maayos na ang lahat. Simulan na ang pagguwag. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ito pwedeng gibain?
Hindi nyo ito pwedeng gibain. Ang sapilitang pagbuwag sa tirahan ng mga residente, labag po iyan sa batas. Ang buong subdivision na ito ay binili na namin. 2 milyong dolyar ang bayad pinsala bawat pamilya, ngayon ay wala na ang lahat ng residente. Iginigiba ko lang ang sarili kong pagmamay-ari, paano ito naging labag sa batas? 2 milyong dolyar na bayad pinsala? Nasaan ang pera? Bakit wala pa akong nakikita? Narito na po. Pangalawang kuya, dalhin mo rito ang pera. Anak, 2 milyong dolyar. Hindi na tayo talo rito. Nay, tingin ko ay hindi ganito kasimple ang nangyayari. Ayos naman ang paninirahan natin dito, hindi ko nabalitaan na kailangang gibain ang mga bahay rito. At saka, eksaktong kailan kami nina Pamilya Shu at nina Gu Corporation at Pamilya G pumipirma ng kontrata, siguradong may isang tao sa likod nito na nanggugulo sa atin. Tama ka nga riyan. Ang ibang mga tirahan dito, maaring hindi na namin gibain, pero ang lupa ni na Pamilya Shu ay kailangang gibain. Ano ang ibig ninyong sabihin? Iyan ang dapat mong itanong sa iyong anak, kung ano ang ginawa niya sa aking kapatid. Ang lakas ng loob niyang hamakin ang mga tauhan ni Pamilya Gu. Ano pang tinatayo niyo riyan? Gibain na yan. Sandali lang, isa kang tao ni Pamilya Gu? Ano? Nakilala mo na ba ako? Brother-in-law, tungkol dito? Totoong may pagkakamali ako dahil narito kayo para kay Yaner? Ang perang ito, hindi ko nakukunin? Zioting, ang perang iyan. Nay, tara na. Anak, 2 milyong dolyar ito. Baliwala na lang ba ito? Nay, ang tungkol sa pagbubuntis ni Yaner, siguradong alam na nila. Ang mga mayayamang pamilyang tulad nila ay masyadong sensitibo sa mga ganitong iskandalo. Hayaan na nating ilabas nila ang galit nila. Pagkatapos nito, mananatili pa rin akong manugang ng mga Pamilya Gu. May punto ka. Si shooting ba ito? Nagkamali ba siya? Wala akong pakialam kung nagkamali siya. Dahil nagawa niyang apihin ang bunso kong kapatid, ipapakita ko sa kanya ang kapalit ng pagsuway sa mga tao ng Pamilya Gu. Saan galing ito? Kanina lang, hiningi ko sa mga kalapit na residente. Anong ginagawa nyo? Tigil na po. Wag na pong manakit. Tama na po. Muyan, balita ko ang mga kapatid mo ay nasa Rongcheng. Bakit hindi mo sila pinuntahan? Naghiwalay na kami ni Shu Xiuting, pati cellphone ko kinuha niya. Ano? Naghiwalay na kayo ni Shu Xiuting? Naghiwalay na kami, at nagagawa mo pang tumawa. Sige na, tahan na. Hindi naman, huwag ka na umiyak. Ikaw pa lang si Gumuyan. Nag-aalangan pa ako kung bakit tumawag ang kuya ko para sabihing hiwalay na kayo. Tinititigan mo lang pala ang kuya ko habang nakikipaglandian sa ibang lalaki dito. Pakiayos naman ang pananalita mo. Kapag nagsalita ka pa ng isa, baka masampal na kita. Sasampalin ka? Ang lalaking ito na gwapo at mayaman. Bakit niya magugustuhan ang isang masamang babaeng tulad ni Gumuyan? Pogi, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpapadala sa mapaglarong babaeng iyan para maloko ka. Siya, sobrang dumi niyan. Isang babae na araw-araw nasa construction site at nakikihalubilo sa kung sino-sinong mga lalaki. Maaring may kung ano na siyang sakit sa katawan. Linisin mo nga yung dila mo. Hindi nananakit si Muyan, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko rin gagawin. Muyan, dati ba sa Pamilya Shu ay ganyan ka rin nila inapi? Bilhin nyo ang pinakamalaking security agency sa Rongcheng, ngayon din, para lagi silang nakasunod kay Miss Muyan. Basta't may bastos na magsalita sa kanya, parusahan nyo agad. Kung may mangyaring problema, ako ang mananagot. Ikaw, nagawa mo talagang saktan ang isang babae. Saktan ka? Kung hindi ka pa aalis, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka pa ng isang sampal. Humanda ka sa akin. Kapag napirmahan na ni Kuya ang investment sa pagitan ng Pamilya G at ng Gu Corporation, tingnan natin kung paano kita papahirapan. O sige, sabihin mo sa kuya mo, ang nanampal sa iyo ay isang G gusto kong makita kung ano ang magagawa niya sa akin. Maayos ka lang ba?
galing sa pamilya G. Alisin mo ang madumi mong kamay. Gu Beichen, itong baliw na kapatid. Paano niya nalaman na nandito tayo? Nakababatang kapatid na babae. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ika-6 na kuya. Bakit mag-isa ka lang na pumunta rito? Ang aming boss at ang iba pa gumaganti na para sa iyo. Ngayon, siguradong wasak na ang mansyon ng pamilya Shu. Winawasak? Pwede pala ang ganoon? Kung ganoon, hahanap din ako ng tutulong. Sandali. Problema ito ng pamilya Gu. Huwag kang makialam. At isa pa, lumayo ka sa nakababatang kapatid na babae ko sa susunod. Kapag nakita ko pa ulit na hinahawakan mo siya ng madumi mong kamay, ipapawasak ko rin ang mansyon ng inyong pamilya G. Gu Beichen, napakatuso mo. Akala mo ba talaga ay takot ako sa'yo? Kay Gu Bei mo pa ay makikinig ako. Pero sa iyo? Ano? Gusto mong sumubok? Sige, kung iyan ang gusto mo, halika rito. Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Lagi na lang kayong nag-aaway tuwing nagkikita. Puntahan na lang natin ang iba pa nating mga kuya. Magkakaroon kami ng pagtitipon ng pamilya, hindi ka pwedeng sumama. Panganay na kuya, pangalawang kuya, ikatlong kuya, ika-4 na kuya, ika-5 kuya, ika-6 na kuya. Tama na po, punong-puno na ang plato ko. Sa panahon na wala ka rito, tingnan mo kung gaano ka nang namayat. Kailangan mong bumawi ngayon. Si ika-4 na kuya ang nagluto ng lahat ng ito. Siguradong masarap yan. Hindi mo alam? Noong nawawala ka, muntik nang mabaliw si panganay na kuya, inakala niya pa nga na dahil sa hindi sapat ang mga ginagawa niya, kaya mo siya iniiwasan at tinataboy. Tama, halos gabi-gabi ring lumuluhod si panganay na kuya sa harap ng altar ng ating mga magulang habang sinisisi ang sarili. Buong gabi siyang lumuluhod. Paano nangyari iyon? Panganay na kuya, mula nang pumanaw ang aking mga magulang, hindi mo lang napalago ang kayamanan ng pamilya Gu, kundi ginawa mo pang mas maayos ang buhay ko. Kung galit talaga ako sa iyo, bakit ako tatakbo sa kama mo noong bata pa ako dahil takot ako sa dilim, para lang pakinggan ang mga kuwento mo? Sa iisang kama? Panganay na kuya, bakit ka umuubo? Kailangan mo ba ng tubig? Wala ito, wala ito. Ngayon ang mahalaga ay, yung masamang taong iyon sa pamilya Shu ay nangahas na sakta ng aming kapatid. Muyan, paano natin lulutasin ang problemang ito? Gaganti ang kuya para sa iyo. Gubay mo, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't kapatid ko si Muyan? Maghahanap ang kuya ng scriptwriter at isusulat ang kwento ng bastos na ito bilang isang pelikula para mapanood ng lahat nang masira ang pangalan niya habang buhay. Pangalawang kuya, masyadong maabala yan. Ako na ang bahala. Mayroon akong espesyal na pampasigla dito. Pagkatapos niyang uminom, itatapon ko siya sa kunga ng baboy. Pangatlong kuya, kumakain tayo. Mas mabuting ako na lang ang gagawa. Gagamitin ko ang mga connection ko sa Rongcheng. Ang pagbabagsak sa isang maliit na pamilya Zhu ay napakadali lang para sa akin. Problema ito ng sarili nating pamilya. Kailangan pa ba nating humingi ng tulong sa iba? Hindi na kailangan. Kaya kong pasukin ang system at burahin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang matitira ay para sa inyong. Sumusunod tayo sa batas? Sumusunod tayo sa batas? Maging sibilisado kayo. Sa tingin ko, dapat itong ipaubaya kay panganay na kuya simula pa noong bata sa usapang pagpapahirap sa tao. Sino pa ba ang tatalo sa ating panganay na kuya? Panganay na kuya, gumawa ka ng paraan. Hindi ba't dahil kay Xu Xiuting, sa pinagsamang puhunan ng Gu Corporation at Pamilya G, para lang sa isang mapagpanggap na anak ng Gu Corporation, kaya niya iniwan ang bunso nating kapatid? Sa araw ng pagpapirma ng kontrata, ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang nagbigay ng lahat sa kanya. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kahalagang babae ang sinayang niya. Ang lugar na ito, napakagara talaga. Magaling talaga ang anak ko. Buti na lang at maaga kang nakipaghiwalay kay Gu Muyan dahil kung hahayaan mong ang hamak na babaeng iyon na manatiling manugang sa pamilya Shu, saan ko na lang ilalagay ang mukha ko? Ma, wag na po muna nating pag-usapan iyan, may dumarating. Napakaganda niya. Ang ganda niya. Paanong bigla siyang naging ganito kaganda? Gu Muyan, ang walang hiyang babaeng ito. Bakit siya nandito? Naalala ko na.
Noong nakaraang araw nakita ko ang masamang babaeng si Gumuyan na may kayakap na lalaki. Sabi nung lalaki na ang apelyido niya ay G. Apelidong G. Kaya pala nandito ang babaeng iyon dahil pala kumapit siya kay pamilya G. Si Uting, hindi kaya makaapekto ito sa pagpirma natin ng kontrata ngayong araw? Magkababata ang pamilya ni Pamilya G at Gu Corporation. Sa tingin ko, pinaglalaruan lang ni Sir Pamilya G ang babaeng iyon. At kapag nagsawa na, siguradong itatapon din siya agad. Kaso, baka kung ano ang sabihin niya sa harap ni Gu Corporation, baka maapektuhan nito ang katayuan ng Pamilya Shu. Sa tingin ni Gu Corporation. Ayos lang po iyan, ako na ang bahala. Gumuyan, itong mamahaling damit na ito na isinuot mo ay masasayang lang sa iyo. Ano bang gusto mong sabihin? Narito lang ako para payuhan ng ilang tao na huwag maging mapagmataas. Huwag mong isiping dahil nakadikit ka na sa batang amo ng mga G, ay maaari ka nang maging arugante sa piging na ito. Kapag naglakas loob kang sirain ang pamumuhunan ng mga G at Gu sa pamilya ko ngayon, siguradong sa oras na mapagsawaan ka na ng amo ng mga G, huwag mong sisisihin ang pamilya Shu kung pababayaan ka namin. Ano ang dahilan para isipin mong ako ang nakikabit sa pamilya G? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang taong iyon ng araw na iyon ay personal na nagsabing G ang apelyido niya. Kung hindi dahil sa pagkapit mo sa amo ng pamilya G, sa tulad mong masamang babae, paano ka magkakaroon ng karapatang pumunta sa ganitong marangyang seremonya ng kontrata? Narito tayo sa seremonya ng kontrata ni Gu Group at Shu Group. Bilang bahagi ng pamilya Gu, sa pagpunta ko rito, may problema ba roon? Mula sa pamilya Gu? Siya na ba ang napapabalitang hindi pa kailanman nagpakita na tagapagmana ng mga Gu? Kilala ko siya. Noong nakaraan, dahil sa kanya, ay direktang kinansela ni President Gu ang $1 trilyong na halagang international business meeting. Iyon ba ang sikat na bituin na si Gu Beizhou? Idolo ko kaya siya. Gusto ko talagang malaman kung anong pakiramdam ng maging kapatid niya. Sa inyong lahat? Kayo talagang lahat, huwag kayong magpapadaya sa walang hiyang babaeng ito. Siya lang naman ang dating pinaalis na asawa ng aming pamilya Shu, marahil ay sa ngayon. Hindi pa niya matanggap na siya ay wala na sa itaas at bumagsak na. Kaya naman, nagpapantasya siya at iniisip na siya ang tagapagmana ng pamilya Gu. Ang tunay na anak ng mga Gu ay ibang tao. Isang maliit na pamilya Shu, nagmamarunong na tawaging mayaman? President G, dumating din po kayo sa wakas? Pasensya na po talaga, napahiya ko po kayo. Pagkatapos ng pirmahan, paparusahan ko po siya ng husto para maibalik ang dangal ng pamilya Shu. Kung wala ako at ang pamilya G, pati ang pamilya Gu, ano na lang ang pamilya Shu mo? Iyi, President G, lahat po ng meron ng pamilya Shu ay dahil sa inyo at sa Gu Corporation. Ano po sa tingin nyo? Kailan po tayo pipirma? Pirmahan? Muyan, itong kontrata ng investment, ipauubaya ko na sa iyo ang paghawak nito ngayon? President G, ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng $100 bilyong. Ibibigay niyo lang po ba iyon sa babaeng iyan? Kung makapagsalita ka, ay akala mo kung sino kang matino. Hindi ka ba nagsipilyo? Kayo. Kunin siya. President G, ano po ang ibig sabihin nito? Hindi ba dapat ay mamumuhunan ang pamilya G at Gu Corporation sa pamilya Shu? Pero mukhang hindi masyadong kontento si President G sa takbo ng pamilya Shu. Ibigay mo sa akin ang mga gamit. Muyan, alam kong ang walang hiyang iyon ang nagkanulo sa iyo. At ngayong araw, ito na ang pagkakataon para makaganti ka. Tingnan mo ito, tingin mo ba madali itong gamitin? Ginian, babae lang ako. At pinapagawa mo sa akin ang ganyang klase ng bagay. Parang hindi naman tama, di ba? Kaya nga, sinadya kong maghanap ng kulay rosas na baseball bat. Huwag mong saktan, huwag po. Asawa mo si Xiuting, hindi mo siya pwedeng saktan. Asawa. Sa loob ng isang taong pagsasama natin, lahat ng problema sa bahay, alin ba doon ang hindi ko hinarap? Habang siya naman, nagawa pang magtaksil. At kayo, pinilit niyo akong makipaghiwalay. Matandang babae, pakilinaw lang po ang lahat. Noong sandaling pinirmahan ko ang kasunduan sa diborsyo, hindi ko na siya asawa. Gumuyan, huwag mong isiping porke nakasama mo sa kama ang anak ni Pamilya G,
at nakasama ka na sa mayayaman, ay magiging ganap ka ng donya. Isa kang masamang babaeng pinagsawaan na ni Xiuting. Paano kanya totoong mamahalin? Sa huli, mananatili ka lang na isang basurang itinapon ng iba. Sadyang mataas na ang aking katayuan, hindi ko kailangang umasa sa mayayaman. At tungkol naman sa ambisyosong anak niyo, noong nagkagusto ako sa kaniya, nagbulag-bulagan lang pala ako. Ikaw! Sabihin mo, di ba sabi mo dinala sa iyo ni Guyan Air ang kontratang nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar? Bakit nandito sa akin ito? Nasaan na siya? Walang hiya ka. Ibigay mo sa akin ang kontrata, bilis. Haharangan mo ang pag-unlad ng pamilya Xu. Pagbabayarin kita. Talagang pagbabayarin mo ako? Ngayong wala na ang kontrata, anong magagawa mo sa akin? Nababaliw ka na. Naglakas loob kang punitin ang investment contract na inihanda ng pamilya G para mo na ring minaliit ang pamilya G. Batang Master G, tignan mo ang walang hiyang babaeng ito. Dahil sa pagpapalayaw mo sa kaniya, nawalan na siya ng disiplina. Ngayon, nakuha na niyang punitin ang investment contract mo. Sa susunod, sigurado ako na kung ano-ano pang masasamang bagay ang gagawin niya. Basta gusto ni Muyan, ang mga kontratang gaya niyan, maaari akong mag-print ng 10, 20 o kahit 100 kopya para sa kanya. Sino ka ba sa tingin mo? Para pang himasukan ang mga desisyon ko. Sino ka ba sa tingin mo? Batang Master G, paniguradong nililinlang ka lang ng masamang babaeng ito. Siya ay isa lamang itinakwil na asawa mula sa aking pamilya Xu. Bakit mo kailangan magmalasakit ng ganito sa isang tulad niya? Huwag mong kalimutan, ang investment collaboration nating 3 pamilya. Kasama rin dyan ang pamilya Gu, hindi mo ba? Kinatatakutan ang pananagutan sa pamilya Gu? Karapat dapat ka bang bumanggit sa pamilya Gu? Alam mo ba kung gaano kalaking pagkakataon ang pinalampas mo? Kung hindi dahil kay Muyan, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa buong buhay mo na makaharap ako. Ngunit may isang bagay na dapat kong ipagpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng ganito kagandang pagkakataon. Muyan, magpakasal ka sa akin. Kapag pumayag kang magpakasal sa akin, ang lahat ng pag-aari namin sa pamilya G ay magiging sa iyo agad. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka po riyan. Muyan, maraming taon na kitang gusto. Sa pagkakataong ito, kailangang bigyan mo ako ng pagkakataon. President G, mag-isip kang mabuti. Ang Muyan na iyan ay itinakwil lang ng aming anak na si Xiuting. Wala na siyang silbi. Bakit mo pa kailangang gawin ito? Totoo iyon, President G. Guwapo ka at isang matagumpay na binata. Kung magpapakasal ka sa basurang iyan, pagtatawanan ka lang ng mga tao. Si Gu Beng o iyon, ang pinakamayamang tao sa bansang Long. Darating din ba siya rito ngayong araw? Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na tumawa. President Gu, sa wakas ay dumating na kayo para kay President G at dahil sa walang hiyang si Gu Muyan ay gusto nilang ikansela ang pamumuhunan ng pamilya Xu sa ating proyektong Gu Corporation. Sino ang tinatawag mong walang hiya? President Gu, hindi niyo po pwedeng gawin ito. Kahit alang-alang na lang po kay Yaner, kailangan niyo po akong tulungan. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng kapatid ko. Simula ngayon, kahit anong kumpanya na makikipagtulungan sa Xu Corporation ay ituturing na kalaban ng aking Gu Corporation. President Gu, hindi naman pwede ang ganito. Para sa pakikipagtulungan sa Gu Corporation, napakapagtanda na ako ng matagal. Bakit mo nagagawa ito? Hindi mo ba alam na itong ginagawa mo ay pagtatapos sa aking pamilya Xu? May problema ba? Bakit nakatulala pa kayo? Ngayon din, itapon niyo palabas ang lahat ng mga tao ng pamilya Xu. Ginian? Ikaw na bata ka, bakit ka pa nakaluhod diyan? Tumayo ka. Kuya, naglalamig ako. Nagpo-propose ako rito. Masyado pang bata si Muyan. Tungkol sa pagpapakasal, pag-usapan na lang natin sa susunod. Tara na! Bakit ba tuwing gagawa ako ng paraan, ay palaging may mga tao ng pamilya Gu na sumisira? Nabigo ang proposal ko. Nakakahiya talaga ito. Ang mga nangyari ngayong araw
Maliban sa inyong lahat na nandito, ayaw kong may makaalam pang iba. Kuya, bakit ang bilis mong maglakad? Kapag nagpaiwan ka doon, gusto mo ba talagang magpakasal sa pasaway na Genian na iyon? Mas mabuting wag na ngang magpakasal. Eksaktong 3 araw mula ngayon ay birthday ko, gusto kong magdaos sa Rongcheng ng isang birthday party. Dati ay gusto ko lang simple, pero dahil sa dami ng mga nangyari, sa tingin ko ay hindi na tayo dapat magtago pa. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aming pinakamamahal na maliit na prinsesa ng pamilya Gu. Kamusta? Nagtagumpay ba ang negosasyon sa pagtutulungan? Hindi. Yan ang kuya mo ba ngayon ay talagang may malaking sama ng loob sa atin sa pamilya Shu? Una ay ipinagiba niya ang tirahan ng pamilya Shu at ngayon naman ay bablock tayo sa buong industriya ng pamilya Shu. Ano? Hindi dapat ito nangyayari. Nang mag-drive ang papa ko para kay Gubei mo, narinig niya mismo na bilib si Gubei mo sa pamilya Shu. Bakit biglang naging ganito? Hindi mo ba talaga alam? Ako. Yan alam kong ang pagbubuntis mo bago ang kasal ay isang kahiyahiyang bagay para sa pamilya Gu. Pero ang ating pamilya Shu ay lalago lamang pagkatapos nating makipagtulungan sa Gu Corporation, magiging matagumpay tayo. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shu ay mapupunta rin sa ating anak balang araw. Ang tungkol sa bagay na ito, sana ay gawan mo ng paraan. Paano naman ang tungkol sa pamilya G? Huwag mo nang itanong, ang walang hiyang si Gumuyan ay lumandi sa anak ng may-ari ng pamilya G at dahil sa impluensya niya, tumanggi na ang Genian na makipagtulungan sa ating pamilya Shu. Yan ang kinabukasan ng pamilya Shu ay ang kinabukasan niyo rin ni Shooting. Isa kang anak ng mayamang pamilya ng Gu Corporation at ang iyong mga kuya ay paboritong-paborito ka. Sa sitwasyong ito, dapat mong galingan at pagtuunan ito ng pansin. Pero ako, kung ako nga talaga ang anak ng mayamang pamilya ng Gu Corporation, bakit pa ako pupunta sa pamilya Shu? Yan may inaalala ka ba? O baka naman, hindi mo man lang kayang gawin ang simpleng bagay na ito? Sino ang nagsabi niyan? Kaya kong gawin iyan. Pagkalipas ng 3 araw, ang kuya ko ay magdaraos ng birthday party doon sa Rongcheng. Bibigyan kita ng espesyal na pagkakataon noon. Pumunta ka doon para humingi ng paumanhin ng personal. Ngunit, huwag mong babanggitin ang pangalan ko sa harap ng kuya ko, lalong-lalo na ang tungkol sa pagbubuntis ko. Naiintindihan ko. Yan huwag kang mag-alala. Kapag nakipagtulungan na tayo sa Gu Corporation, magpapakasal na agad tayo. Hello, Ma. Yaner, anong naisipan mo at napatawag ka kay Mama? Ma, hindi ba sabi mo kahapon, na sa loob ng 3 araw ay ang kaarawan ni Young Master Gu gusto ring pumunta ng mga kaibigan ko? May paraan ba para maisama mo rin sila doon? Kahit na matagal na akong yaya sa pamilya Gu, pero... Ma, nangako na po ako sa kanila. Sige, gagawa ako ng paraan. Alam ko talagang pinakamabait sa akin si Mama, mahal kita. Babe, sisiguraduhin ni Mama na mula sa pagsilang mo, ay tatamasa ka na ng karangyaan sa buhay. Ang Gu Corporation na ito talagang napakayaman at makapangyarihan, isang handaan lang para sa kaarawan, pero ginawang ganito kaluho. Ang handaan para sa kaarawan ng Gu Corporation ay talagang napaka-importante. Nabalitaan ko na ang anak ng Gu Corporation na hindi kailanman nagpakita ay sa pagkakataong ito ay darating din sa handaan. Hindi ba't sabi ni Yan ay hindi siya mabuti ang pakiramdam, kaya hindi siya pupunta sa handaan? Ano ang nangyari? Kasi naman, kaarawan ito ng kuya niya. Maaaring pinatawag siya ulit pabalik. Bilis, tingnan nyo, siya ba ang anak ng Gu Corporation? Yung kuwintas na suot niya sa leeg, hindi kaya iyon ang kinuha ni na pangalawang Kuya Gu Beijo mula sa ibang bansa sa halagang 10 bilyong dolyar sa pamamagitan ng bidding? Iyon ba ang puso ng karagatan? Gumuyan! Anong ginagawa niya rito? Asahan mo na sa anak ng Gu Corporation. Yung kuwintas na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar ay talagang bagay sa kaniya. Ikaw na babaeng walang hiya ka. Nagawa mo bang magpakita rito?
Huwag po kayong papalinlang sa babaeng ito, hindi siya ang anak ng Gu Corporation. Nagtaksil siya sa kanyang asawa, isa lang siyang babaeng iniwan na ng anak ko. Isa siyang babaeng napakalandit walang hiya. Paano nangyari iyon? Ang kuwintas na iyon na puso ng karagatan ay hindi pwedeng maging peke. Tama. Tsaka selebrasyon ito ng Gu Corporation, hindi ito lugar na pwede lang pasukin ng kung sino-sino. Security, palabasin niyo ang matandang ito. Ikaw na bruha ka, anong balak mong gawin? Mukhang nababaliw ka na. Ito ay piging ng pamilya Gu. Siyempre malaya akong magpakita rito. Tungkol naman sa inyo, naalala kong wala sa listahan ng mga panauhin ang pangalan ninyo. Sa tingin ko, hindi mo alam na ako ay personal na inanyayahan ng senyorita ng Gu Corporation para pumunta rito. Hindi gaya ng mga taong katulad mo na gumagamit lang ng koneksyon para makapasok. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinasabi ko? Kung hindi ka umaasa sa koneksyon mo kay Young Master ng Pamilya G, ang isang masamang babaeng tulad mo, ay walang karapatan na makapasok sa handaan ng Gu Corporation. Pumunta ka ba rito ngayon dahil gusto mo ring dumikit kay Pamilya Gu? Gu mo yan. Nagkamali talaga ako sa iyo. Akala ko mabuti at disente kang babae. Ngunit ngayon, isa ka lang palang ambisyosang babae na gagawin ang lahat para lang umangat. Tama. Sa tingin ko, ang suot mong kuwintas na iyan ay baka ninakaw mo lang sa iba. Ang dapat ninyong hulihin ngayon ay walang iba kundi siya. Kahit anong mangyari, mas mabuti pa rin ako sa iyo na umaasa lang sa iba para mabuhay. Isang lalaking walang sariling panama. Wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok dito. Pero kaarawan ito ng kuya ko. Ayaw kong masira ang araw na ito. Security. Kalad ka rin niyo sila palabas. Kayong mga hayop kayo, lumayo kayo sa akin. Ako ang magiging biyenan ng amo ninyo at ang lakas ng loob ninyong gawin ito sa akin. Kapag nagpakasal na si Yanner sa anak kong si Shiyuting, hindi ko kayo mapapatawad. Talaga ba? Si Second Young Master Gu iyan, hindi ba? Lalong naging gwapo. Narito na si Second Young Master Gu. Mukhang malalaman na natin kung sino ang tunay at sino ang peke. Mamaya lang ay magkakaalaman na. Sino ang ayaw ninyong palagpasin? Kayo? Gusto ninyong mapakasalan ng kapatid ko? Kayong mga pamilya Shu? Bagay ba kayo sa kaniya? Adeng, usiha ka lang ba? Kasi sinampal ako. Ano? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Bilisan ninyo at tawagin si pangatlong kuya. Naalala ko na sa kaniya ang miraculous doctor ng bansang dragon na iniwan ng Zhu Yanpil. Kumuha ka agad ng mga 8 o 10 piraso para sa aking kapatid para mawala ang pamamaga ng kaniyang mukha. Young Master Gu, hindi kaya sa sitwasyong ito ay nagkakaroon lang ng maling pagkakaintindi? Paano siya naging kapatid mo? Kailangan pa bang itanong yan? Ang mga paraan ng babaeng ito, alam mo naman ang kayang gawin yan. Kung nagawa niyang akitin si Young Master ng Pamilya G, paniguradong naakit din niya si Young Master ng Pamilya Gu. Sa tingin ko, iba ang turingan niyo. Mahal na nakababatang kapatid, ang matandang babaeng ito, may ibubuga rin pala magsalita. Anong pinuputak-putak mo dyan? Young Master Gu, pinapaalalahanan kita? Huwag kang magpapalinlang sa masamang babaeng iyan. Noong mga nakaraang araw, nakikipaglandian pa siya kay Young Master ng Pamilya G, nagkakapustahan na sila, at ngayon naman ay kumakapit na sa iyo. Ang mga babaeng katulad niya. Dapat ay mag-ingat ka, baka mahawa ka pa ng kung ano. Walang hiya ka? Tama po, Young Master Gu. Hindi niyo po alam na ang babaeng iyan, noong kinasal pa siya sa anak ko ay... Young Master Gu, bakit niyo po ako sinaktan? Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit itong kuwintas sa leeg niya, na sobrang mahal at magarbo, bakit suot-suot ng isang walang hiyang babaeng gaya niya? Siguradong hindi niyo alam na sobrang mahal ng kuwintas na iyan. Kung ibinigay lang sana iyan kay Yanner, baka nagagamit ko pa po iyan. Ganyan din ba ang ginagawa nila sa iyo noon? Hindi maaari. Hindi dapat malaman ng pamilya. Pamilya Gu ang mga nangyari noon. Dahil kung hindi, tiyak na magiging mas masama ang tingin nila kay Pamilya Shu. Gu mo yan. Naging mag-asawa rin naman tayo. Kung may sasabihin ka, huwag mo na itong sabihin sa harap ng Pamilya Gu. Sino man ang kumalaban sa Pamilya Gu, napakatapang nyo para gawin iyon. Sandali. Wala akong. Alam ko, ang pagpapakabuntis ko sa batang mamanang ito, ang pangyayaring ito ay nagpagalit sa inyo ng husto, pero totoong mahal ko si Yanner.
Yan, Oo, ipinapangako ko, lahat ng perang kikitain ko ay ibibigay ko sa batang mamana. At saka, hindi kayo lulugi kung mag-invest kayo sa akin. Alam nyo naman ang proyektong ito, 100% itong proyektong kikita ng pera. Si Yan ay hindi ang aming mahal na bunsong kapatid. Siya ang tunay. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas. Sino ang nagpalabas sa kanya? President Gu. Talagang hindi ko po alam. Ang mga taong pinapasok ko ay biglang naging mga naghahanap pala sa ating binibini. Napakalaking problema nito. At kung alam ko lang po, hindi ko po sila papapasukin. President Gu. Sa ngalan po ng pangangailangan ng aking buong pamilya, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka? Sino ka sa akala mo? Simula ngayong araw, hindi ka nakatulong ng Pamilya Gu at saka ang Pamilya Gu ay hindi ka na muling tatanggapin pa, pati na ang iyong mga magiging anak at apo. Ngayon, lumayas ka! Ngayon, sikasuhin na natin ang pag-alis mo sa trabaho. Butler, pakiusap po. Pwede po bang pakiusapan niyo si President Gu? Gusto ko po talagang magpatuloy sa trabaho. Wala na tayong magagawa. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Isang trabaho may sweldong $100,000 may pahinga tuwing Sabado at Linggo, at may kumpletong benepisyo, ay sinayang mo lang. Anak! Ma, iyong tungkol sa kontrata ni na Shooting at President Gu, natuloy ba ang negosasyon? Hindi. Paano nangyari yon? Sabi ni Papa. Bilib daw si President Gu at gusto niyang pumirma kay Shooting. Buntis ka? Alam ko na nabuntis ko ang batang tagapagmana at alam kong ikinagagalit nyo ito, pero totoong mahal ko si Yaner. Opo, Ma. Kailangang tulungan niyo po ang anak niyo. At saka, siguradong mabubunyag na ang totoo kong pagkatao. Kaya Ma, pakiusap po. Gawan niyo po ng paraan na maipakita ang tagpo ni Gu na magkakapatid na kasama ako. Pwede po ba? Para sa ganitong paraan, mapapabilis ko ang lahat para magpakasal na siya sa akin. Ayokong ang anak ko ay isilang na walang ama. Gagawa ng paraan ni Mama. Kuya Er, pagbuksan mo ako ng pinto. Ako, Xiu. Hindi ka talaga ang anak ng Pamilya Gu. Sino ka ba talaga? Yaner, kung mas maaga mo lang sinabi sa akin para sa ating pamilya Shu na nakipag-away ka sa Pamilya Gu at umabot pa sa puntong kinalimutan mo na sila. Sa galit nila, tinuring nilang parang sariling kapatid ang dati kong asawa. Kung alam ko lang iyon, ay hindi sana kita tinrato ng ganoon noon. Ang pakikipag-away at ang pagkalimot sa pamilya. Mama, dahil sa tulong ng butler ng pamilya ni Third Young Master na si Tio ay nabigyan mo ako ng pagkakataon. Pinapangako po ng inyong anak na hindi ko ito sasayangin. Ayos ka lang ba? Mayroon bang masakit sa iyo? Ayos lang ako. Pero, totoong gusto kitang pakasalan. Kaya naman kinailangan kong suwayin ang 6 kong mga kuya. Hindi ko rin akalain na, dahil sa akin, ay hindi ka nakapirma ng kontrata. Wala iyon sa akin. Sapat na ang humingi ka ng paumanhin. Saka, hindi ba't nakasaad ito sa kanilang mensahe? Gusto nilang pumunta tayo sa villa? Sa pagkakaalam ko, nandoon din bukas ang 6 mong mga kuya. Isama mo ako roon, at kapag oras na, ay magkasama nating ipahayag ang pag-ibig natin sa lahat. Siguradong magagawa natin iyon. Pero, parang hindi po yata pwede iyon. Bakit? Shooting, alam mong mahal na mahal ako ng aking mga kuya, at kaya nakipag-away ako sa kanila. Ay dahil sa nais nilang alisin ang bata sa sinapupunan ko, at pinapalayo nila ako sa iyo, ngunit hindi ako sumuko sa kanila. Kaya, kapag dinala kita roon, hindi ba lalo lamang silang magagalit? Baka sa pagkakataong iyon, ay mawala na ng tuluyan ng dinadala kong anak. Kung ganoon, magpakasal na tayo ngayon. Talaga? Oo, noong una ay binala ko sanang pirmahan muna ang kontrata para bongga ang kasal natin, pero mukhang kailangan mo munang magtiis muna ngayon. Ayos lang iyon, walang problema. Ang makasal sa iyo, ang siyang pangarap ko habang buhay. Pagkatapos nating ikasal, babawi ako sa iyo sa lahat ng kulang ko. Diyos ko,
Panganay na kuya, sa mismong araw ng kaarawan mo, sa harap ng napakaraming tao, ibinunyag mo ang totoong pagkatao ni nakababatang kapatid na babae. Napakaangas nun. Panganay na kuya, dahil ginawa mo na ang lahat ng iyan, bilang ikalimang kuya mo, bigla kong naramdaman na wala pala akong silbi. Ganon din ako. Bilang pangalawang kuya mo, wala man lang akong nagawa para sa aking kapatid. Hindi po totoo yan. Nga pala, nakababatang kapatid na babae. Ang mukha mo, masakit pa ba ngayon? Hindi na po. Hindi ako naniniwala. Ako na ang gagawa. Sa mga ganitong bagay, hayaan nating si ikatlong kuya ang gumawa. Magaling na doktor si ikatlong kuya. Tiyak na magaan din ang kanyang kamay. Hayaan nyo na si ikatlong kuya ang dumesidya. Si ikatlong kuya lang, ang tiyak na magiging maingat kay nakababatang kapatid na babae. Pagdating sa amin, maging sa mga pasyenteng nakapila sa kanyang klinika, talagang wala siyang kahit anong awa. Kahit pa ang mga pasyenteng lumalapit sa kanya ay galing sa mga maimpluwensyang pamilya, talagang lulubos-lubusin niya ang sakit sa sugat, yung tipong walang pampamanhid na gagamitin. Masakit pa ba? Nga pala, bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng mga umampon sa atin. Para maging komportable ang pagdalaw natin, ginawa kong isang malaking mansyon ang lugar na iyon. Sandali lang, parating na si Katiwala ng mansyon para sunduin tayo. Anak ko, hindi na tayo dapat mabigo sa pagkakataong ito. Alam ko po. Kaya naman kahapon ay nakuha ko na ang aming marriage certificate. Wala talagang tatalo sa anak ko, napakabilis mong kumilos. Sa takbo ng mga pangyayari, sigurado ako na hindi na magtatagal. Ang negosyo nating pamilya Shu ay lalong lalaki at lalawak. At isa pa, tama nga ang sabi nila, na sa bawat pagkukumpara, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Kapag ikinumpara mo si Gu Muyan kay Gu Yaner, ang masamang babaeng iyon, sinayang lang niya talaga ang 1 taon mo. Dahil sa kanya, kinailangan mo pang maghirap ng husto at gawin ang lahat para lang mapasaya siya. Ma, huwag niyo na po siyang babanggitin sa harap ko. Nandyan pa si Yaner. Alam ko na, pero galit lang talaga ako dahil kung hindi dahil sa kanya, paano ako magiging ganito? Pero mabuti na lang at si Yaner ay tinawagan ang driver ng ikatlo niyang kapatid para sunduin tayo rito. Binigyan kanya ng isa pang pagkakataon. Kailangan mong maging mabuti sa kanya, kundi huwag mo akong sisisihin kung makalimutan kong mag-ina tayo. Ikatlong kuya, sila ba ang mga inimbitahan nyo? Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking kinilalang mga magulang. Paano ko magagawa na magpapasok ng mga tagalabas? Mayordomo. Huwag kang magalit, totoong pinatuloy kami ng iyong mayordomo. Pero ngayon naman ay magkamag-anak na tayo dahil sa kasal. Kaya, hindi na kailangang gawin pang masama ang ating samahan. Sino ang sinasabi mong kamag-anak? Huwag kang masyadong mataas mangarap. Tama rin naman. Maaaring hindi pa nasasabi sa inyo ni Yaner. Hindi lang siya nagdadalang tao, kundi pati ang kasal nila ng anak ko ay rehistrado na. Nagdadalang tao man o nakasal siya, anong kinalaman yan sa ating pamilya Gu? Alam kong mainit pa ang ulo ninyo, hayaan na nating lumabas si Yaner para magpaliwanag. Yaner? Paborito ka ng iyong kuya, magsalita ka na ngayon. Pangatlong, ikatlong kuya. Sino ang ikatlong kuya mo? Sa buong mundo, ang tanging pwedeng tumawag sa akin ng ikatlong kuya ay si Gu Muyan lamang. Third young master, mali ang sinabi mo na iyan. Kahit pa pinalayas nyo na si Yaner, bahagi pa rin siya ng inyong pamilya. Yaner, huwag ka na masyadong magdamdam. Galit lang ang kuya mo, kaya niya nasasabi ang mga ganiyang salita. Kaya huwag mo na lang seryosohin. Siguradong mahal ka pa rin ng iyong ikatlong kuya. Mahal siya? Anak lang siya ng tagalinis sa aming pamilya Gu. Anak lang ng tsuper. Karapat dapat ba siya? Sa pagmamahal ko, tanging si Gu Muyan lang. Ang Little Harris ng aming pamilya Gu ang karapat-dapat sa pagmamahal naming 6 na magkakapatid. Ano? Siya ba talaga si ang dalaga ng pamilya Gu? Sa tingin niyo ba ay magsisinungaling pa ako? Muyan, bakit hindi mo agad sinabi kay mama? Kung alam ko lang sana ay hindi ko hahayaang maghiwalay kayo ng anak ko. Ma, napakahusay nyo talagang makiuso sa mayayaman. Panganay na kuya, ayaw ko nang makita ang tatlong iyan. Ang kahilingan ni nakababatang kapatid ay siguradong gagawin ni panganay na, "Kuya kayo dyan, kalad ka rin sila paluwas." Ilayas sila. Muyan, mali si mama po.
Talagang nagkamali si Mama. Hindi ko sana dapat pinakialaman ang relasyon niyo ng anak ko, pero walang kasalanan ang anak ko. Ang totoo, kung bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon, sa madaling salita, ay dahil lahat iyon ay plano ko, kaya wag mo sana itong ipakipagtanim ng galit sa kanya, dahil mahal ka pa rin niya. Ilabas sila. Muyan. Muyan. Nakababatang kapatid. Yung mga sinabi niya. Huwag kang mag-alala, panganay na kuya, o sigurado akong ayos lang ako, dahil hinding-hindi ko na magugustuhan ang nakakairitang lalaking iyon. Kaya kahit ano pa ang sabihin niya kanina, hindi na muling titibok ang puso ko, at sisiguraduhin kong sila para sa mga nangyari kamakailan ay pagbabayarin ko. Sa wakas, lumaki na si nakababatang kapatid. Oo, lumaki na siya. Napakabait talaga. Kuya, matanda na ako. Dapat may distansya na sa pagitan ng lalaki at babae. Pero si kuya-kuya naman ay... Sina nga. Nakababatang kapatid, narito pa rin kami. Diyos ko po, ang mga kuya-kuya na ito, pati ba naman dito ay magseselosan kayo? Kayo, bakit hindi pa kayo bumabalik sa kwarto niyo para matulog? Iisang kwarto lang ang inihanda ni ikatlong nakababatang kapatid. Ibig niyo bang sabihin, kagaya noong bata pa tayo, tatabi kayong matulog sa akin sa iisang kama? Pwede naman kaming matulog sa sahig. Sa sahig na lang kami. Hindi maaari. Kailangan kong makaisip ng paraan para ang mga kuya-kuya ay hindi na maging masyadong... Alam ko na. Magandang gabi. Paano nyo iyon nagawa? Ang 6 na kuya-kuya na kinuha nyo, lahat sila ay mga pambihirang tao. Ngayong gabi, siguradong magiging mahabang gabi ito. Papa, Mama, maayos ba kayo dyan? Miss na miss ko na po kayo. Malamig sa labas, baka magkasipon ka. Panganay na kuya, bakit gising ka pa? Dahil nag-aalala ako sa iyo. Tsaka ngayong araw ang anibersaryo ng pagkamatay ni na Papa at Mama, baka masyado mo silang naiisip. At malungkot ka, kaya lumabas ako para samahan ka. Panganay na kuya, salamat po. Naging pasaway po talaga ako. Nabigyan ko kayo ng maraming problema. Pasensya na po. Huwag kang humingi ng paumanhin. Dahil kung wala ka, wala rin ako rito. Panganay na kuya, hindi ko po maintindihan. Ang totoo niyan, noong pumunta sila sa ampunan, ang gusto nilang ampunin ay hindi ako. Dahil ang tatay ko ay isang kriminal at may sakit naman sa isip ang nanay ko. Natatakot sila na paglaki ko ay maging katulad din ako ng mga magulang ko. Inisip ko rin na habang buhay ay hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Pero doon sa ampunan, ako ang pinili mo. Kahit 2 taong gulang ka pa lang noon, ayaw mo na akong bitawan sa pagkakayakap mo. Kaya mula noon, ipinangako ko sa sarili ko, napoprotektahan kita kahit pa sariling buhay ko ang maging kapalit. Panganay na kuya, balang araw ay bubuo ka rin ng sarili mong pamilya. Hindi mangyayari iyon. Kahit sina pangalawang kuya, ikatlong kuya, ika-4 na kuya, ika-5 kuya, at ika-6 na kuya, ay hindi magpapakasal. At kapag sinuway namin iyon, ay may parusang hindi namin kayang tanggapin.
Parusa? Anong parusa? May pagpupulong pa si panganay na kuya bukas, kaya papasok na muna siya. Panganay na kuya, hindi mo ba talaga pwedeng sabihin sa akin? Nangako kasi tayo sa ating foster parents na hindi natin pwedeng sabihin. Sige po, naiintindihan ko na. Panganay na kuya, wala ka namang sinabi sa kapatid natin tungkol doon, di ba? Panganay na kuya, tandaan mong nangako tayo sa ating mga foster parents. Sana hindi mo nakakalimutan ang matinding sumpa na binitawan nating lahat noon. Wala akong sinabi? Sige na, matulog na tayo ng maaga ngayon. Guyan nakakasuka ka talaga, ina. Ngayon din mismo, lumayas ka sa pamilya Shu. Ako, hindi ko naman po sinasadya. Tsaka nasa sinapupunan ko ang dinadala kong anak ng pamilya Shu. Kasal pa kami ni Shi Uting. Hindi niyo po talaga ako pwedeng palayasin. Shi Uting, tulungan mo naman akong magsalita, please. Dala-dala na ni Yaner ang... Magiging anak ng pamilya Shu. Ngayon, kung papalayasin natin siya, parang napakalupit naman noon. Malupit? Dahil sa kanya nawala sa inyo ang malaking proyekto sa Gu Group, hindi ba't mas naging malupit siya sa atin? Kung hindi dahil sa paglitaw niya, siguro ngayon umaasa na ako sa Muyan at namumuhay na bilang mayaman. Ina, kahit na nawala sa atin ang malaking deal sa pamilya Gu, nandito pa naman ang sa pamilya G. Anak, anong ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit si Pamilya G ay hindi makikipag-usap sa atin tungkol sa kontratang iyon ay dahil nagalit ko siya. Pero nakita ko sa internet na si Ginoong G ay isang taong may mabuting asal. Basta't hihingi ako ng tawad ng seryoso, sigurado ako na magbabago rin ang isip niya. Sigurado ka ba? Noong dumalo tayo sa kaarawan ni Young Master Go, nakita natin sa sarili nating mga mata ang trato ni Ginoong G kay Gu Muyan. Sigurado na dahil kay Gu Muyan, 100% siyang hindi makikipagtulungan sa ating pamilyang pamilya Shu sa kahit anong aspeto ng negosyo. Ma, ang dahilan kung bakit mabait si Ginoong G kay Gu Muyan ay dahil si Gu Muyan ang mayamang anak ni Gu Group. Si Batang Ginoong G, paanong magugustuhan ang katulad niya? Anong ibig mong sabihin doon, anak? Ang ibig kong sabihin, matagal nang alam ni Batang Ginoong G na si Gu Muyan ay anak ni Gu Group. Sa totoo lang, mas maraming sikretong alam ang mga nasa mayayamang bilog kaysa sa mga taong katulad natin. Tama ka? Kaya magmadali ka at ayusin mo ang iyong paghingi ng tawad sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang pagyaman ng anak kong lalaki ay nakasalalay na sa iyo. Ma, pero kung pupunta ako roon nang walang dalang kahit ano para humingi ng tawad, hindi naman yata tama iyon. Pero wala na akong masyadong mamahaling gamit na naiwan, maging itong bahay na tinitirhan natin ay inuupahan lang natin. Ma, dati, hindi ba binilhan ka ni Gu Muyan ng mga alahas? Bakit hindi mo na lang iyon isanla muna? Hindi ito maaari. Kung ibebenta ko ang mga alahas na ibinigay niya sa akin, paano kung tanggapin lang ni Ginoong G ang mga regalo? Ngunit wala siyang gawin. Kuya, tingnan mo po si Mama. Ma, sa tingin ko po ay tama ang sinabi ni Yaya. Kung ngayon pa lang ay magtitipid kayo ng ganitong halaga, kung gayon ay mawawala pati ang huli nating pag-asa. Kaya, sa tingin ko ay sulit itong sugal. Baka mamaya ang makuha nating kapalit ay higit pa sa inaakala natin. Ito. Susunod ako sa inyo. Kukunin ko na ito ngayon. Alam ko na. Ninanakawan mo dati ang ating ina, pati na ang pagsangla ng mga alahas? At tuwing mangyayari iyon, laging isinisisi ni Mama ang lahat kay Gu Muyan. Kahit hindi ko alam kung bakit mo iyon ginawa. Pero sa pagkakataong ito, ang buong pag-asa ng ating pamilya ay nakasalalay sa iyo. Basta't ayusin mo ang lahat. Pagkatapos nito ay kahit magkanong pera ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng black card, walang limitasyon sa paggastos. Kuya, bibigyan mo ba talaga ako ng black card? Siyempre naman.
Kailan ba hindi naging tapat ang iyong kuya sa salita ko? Anak ko, lahat na ng alahas ko ito. Sa pagkakataong ito, dapat ay magtagumpay ka na. Ma, huwag po kayong mag-alala. Ang anak ninyo siguradong magtatagumpay ngayon. Kung sakali namang mabigo, handa kong ibigay ang sarili ko sa kaniya. Napakabuting anak mo talaga. Maraming salamat sa sakripisyo mo. Para sa inyo ni Kuya, gagawin ko ang lahat. Ate, matagal-tagal ka na rin hindi nakakapunta sa kasino namin. Tama siya. Ilang sandali na rin simula nang huli kitang makita, kaya hindi ko nasabi ang magandang balita sa iyo. Magandang balita? Anong balita yan? Doon sa kasino namin. Nitong mga nakaraan, may isang babaeng nakamaskara. Napakaswerte niya. Mula sa ilang libong dolyar ay nanalo siya ng 10-10 milyong dolyar. Nagbibiro ka ba? Malinaw na 100 milyong dolyar yon. Ano? 100 milyong dolyar? Oo, noong oras na yon kung may pera lang sana ako, tumaya rin sana ako kasunod niya. Huwag kang magmadali, darating uli siya ngayong gabi. Nga pala, ate, pupunta ka ba mamayang gabi? Ano kasi? Ate, huwag ka nang mag-atubili. Ngayong gabi lang siya darating. Ngayong gabi, ito na ang huling pagkakataon. Pupunta ako mamayang gabi. Ate, magkanong pera ang dadalhin mo, inilabas ko na. Ang lahat ng naipon ko para rito, pati na. Ang hiniram kong pera sa iba. Dadalhin ko ang kahon na ito. Ate, anong laman ng kahon na kahoy na ito? Lahat ng mga alahas ng mama ko, napakalaki ng halaga nito. Kapag sumunod ako sa taong iyon sa pagtaya, tiyak na malaki ang kikitain ko. Pagkatapos ng lahat, malaki naman ang aking puhunan. Siyempre naman po, kapag kumita na ng malaki si Ate, huwag niyo po sana kaming kakalimutan. Asahan mo. O siya, igiyan niyo na ako. Ayaw kong palagpasin ang magandang pagkakataong ito. Sige po, tara na, tara na. Ang perang ito na bigay ni Gumuyan, ang dali talagang kitain. Lumipas na ang isang araw at isang gabi. Bakit hindi pa bumabalik si Yaya? Ano kaya kung hanapin ko na siya? Sige, mag-iingat ka sa daan. Ma, Kuya. Anong nangyari sa'yo? Yaya, naibigay mo na ba ang mga gamit? At isa pa, anong sabi ni Ginoong G? Sinabi ba niyang pumapayag na siyang pumirma sa kuya mo para sa malaking kontrata? Siya? Tinanggap niya ang regalo. Pero hindi pa rin siya pumapayag na pirmahan ang kontratang iyon para kay Kuya. Bakit ganito? Bakit nangyayari ito? Suyaya, huwag kang magsinungaling. Nagsisinungaling? Anong nagsisinungaling? Zuyaya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, huwag mo akong sisihin. Ako, hindi ko po sinasadya. Noong una, kinuha ko ang pera dahil gusto ko lang tulungan si Kuya at si Mama, kaya nagpunta ako sa kasino. Noong unang bahagi ng gabi, nananalo pa ako. Pero pagdating ng hating gabi, nagsimula na akong laging matalo. Kaya, iyong mga alahas na iyon, naipatalo mo ba silang lahat? Ako po. Ako po. Sagutin mo ako ngayon din. Naipatalo ko pong lahat. Diyos ko, paano na tayo mabubuhay niyan? Bakit pareho ka sa ama mo na mahilig din sa bisyong iyan? Noong pinalalaki ko pa kayo, alam mo ba kung gaano karaming hirap ang dinanas ko? At kahit kailan, paulit-ulit kong sinabi sa inyo na huwag sasaling sa bisyong iyan. Pero, heto ka ngayon. Tinularan mo ang iyong ama. Ma, gusto lang naman kitang tulungan. Lahat ay kasalanan ko. Hindi ko po sinasadya. Parusahan niyo na lang ako. Kahit paparusahan kita ng husto, hindi na mababalik ang perang iyon. Maawa kayo sa amin. Bakit hindi mo naman imulat ang mga mata mo para tingnan naman kami kahit sandali? Tila ba gusto mo kaming ubusan ng lahat ng pag-asa? Magsitigil kayo. Ex-Suyaya, mamaya kita parurusahan. Kuya, sinasabi mo ba ang mga iyan dahil may naiisip ka ng paraan? Pupuntahan ko si Gumuyan Mahal na mahal niya ako noon at ngayong alam niya na ganito na ang kinahantungan ko. Paniguradong tutulungan niya ako. Tama ka? Gustong-gusto ka ni Muyan. Kapag nakiusap ka sa kanya, siguradong mapapatawad ka niya. Ngayon, pumunta ka na agad, dali. Siya. Oy. Palabasin mo si Gumuyan. Pasensya na po, sinabi ng aking amo na kahit sino ay hindi niya tatanggapin. Ako ang dating asawa ni Gumuyan at ang lalaking pinili niyang makasama noong nagtanan kami.
Ipaabot mo sa kanya ang mensahe ko? Paniguradong lalabas siya para makita ako. Pagkatapos niyan, bibigyan kita ng malaking pera na sasapat na sa iyong pagtanda nang walang kahit anong problema. Bibigay mo ako ng malaking pera? Ang buong kasuotan mo nga ay hindi kasi mahal ng suot ko. Bakit ang lakas ng loob mong sabihin ng ganyang mga bagay? Huwag kang panggulo dito, kundi ay parurusahan kita para makaalis. Ako ang minamahal na lalaki ni Muyan, ang tanging pinangarap niyang pakasalan. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Pinangarap na pakasalan? Muyan, lumabas ka rin sa wakas. Alam mo ba, noong nag-divorce tayo nitong nakaraan, halos hindi ako makakain at makatulog, pakiusap, makipagbalikan ka na sa akin. Makikipagbalikan? Hindi mo deserve. At saka, huwag kang gumawa ng eksena at magsisigaw sa harap ng bahay ko. Muyan, dati, hindi ka naman ganyan kung magsalita. Hindi ka ganyan kawalang puso sa akin. Muyan, bakit ka nagbago? Oo, hindi lang ako basta nagbago. Dahil alam ko na ang buong pamilya mo ay puro panggulo lang sa buhay. Mga taong malulupit at walang hiya. Kaya, talaga bang wala ka ng balak na makipagbalikan sa akin? Z, kung ayaw mo na talagang makipagbalikan, pahiramin mo na lang ako ng $1,000,000. Basta bigyan mo ako ng $1,000,000. Sinisiguro ko na, pagkatapos nito ay hindi na kita guguluhin pa. $1,000,000? Kaya ko namang ibigay yan. Alam ko na, mahal pa rin ako ni Muyan. Pero, ibibigay ko pa ito sa aso. Kaysa ibigay sa'yo. Muyan, huwag kang masyadong mayabang. Ibinababa ko na ang pride ko para lang makipagbalikan sa iyo. Ang totoo niyan, binibigyan lang kita ng pagkakataon. Dahil liban sa akin, walang ibang lalaki ang magkakagusto sa iyo. Gusto ko siya. Ginoong G, bakit ka nandito? Basta't handang magpakasal si Muyan, ay handa ko siyang pakasalan. Bakit na naman niya ginagawa ito? Naintindihan ko na. Gusto lang ni Jeannie yan, na tuluyan ko siyang iwan. Kung ganoon, mas dapat kong gamitin ang pagkakataong ito. Nakikita mo na? Mula nang iwan kita, ang buhay ko ay mas lalong gumaganda. Ginoong G, hindi mo kailangang itama ang pagkakamali niya sa pamamagitan ng pagpapababa sa sarili mo. Pagpapababa? Mahigit 10 taon ko na siyang gusto, paanong naging pagpapababa iyon? 10 taon? Ano yon? Wala pang 8 taon kaming magkakilala. 10 taon kitang minahal ng palihim? Hindi ko na ito matiis. Kaya naman naglakas loob na akong kausapin ka. Noong oras na iyon, sobrang takot ako na baka ayaw mo akong maging kaibigan. Pero mabuti na lang at maganda ang kinalabasan. Dahil hindi mo naman ako tinanggihan. Itigil nyo na ang pag-arte. Hinding-hindi ako maniniwala. Kahit pa gusto mo siyang Jeannie yan bilang gumo yan, hindi sigurado kung gusto ka rin niya dahil ako lang ang gusto niya. Talaga? Sino ang nagsabi? Gulong-gulo na ako sa kaniya. Kung hindi ka naniniwala, Gumo yan, maghanda ka sa akin. Kahit wala pang puhunan mula sa inyong pamilya Gu o kaya naman ay sa inyong pamilya G, makakakuha pa rin ako ng sarili kong puhunan. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayong lahat. Tungkol sa sinabi kanina. yung mga sinabi niya kanina, huwag mo na yung intindihin. Yung proyektong tinutukoy niya, ako pa nga ang nakaisip noon. Halos ako ang tumulong sa kanya sa lahat. At titingnan natin kung ngayong wala na ako, kung ano ang magagawa niya. Hindi iyon ang gusto kong pag-usapan. Anong gusto mong itanong? Sabi mo kanina mahal mo ako at hinalikan mo pa ako? Gusto ko sanang magtanong tungkol doon? Pasensya na kanina, ginawa ko lang iyon para asarin siya. Ganoon ba? Naparito ako para sana ayayain kang kumain. Baka naman interesado ka at maaari kitang maanyayahan. Sige ba? Malaki ang naitulong mo sa akin, kaya hindi ako tatanggi, pero ako na ang tatalaya sa'yo. Alam ko namang hindi mo ako mahal, pero bakit matapos kong malaman na tinatanggihan mo lang pala ako, masakit pa rin ang loob ko? Sige, sasabihan ko ang driver na sunduin tayo para makapunta tayo sa isang 5-star hotel. 5-star hotel? Bakit? Hindi mo ba gusto ang pagkain doon? Kung ganoon, mag-western food na lang tayo. Hindi naman sa ganoon, kaya lang, gusto ko sanang kumain ng barbecue. Mayroon saktong isa malapit dito na madalas kong puntahan. Sige, masusunod ang gusto mo. Tara.
Gumuyan, Ginoong G. Buisit, minalas pa yata ako paglabas ko ng bahay. Ate, alam mo ba, noong panahong nawala ka, miss na miss ka na ng pamilya namin. Kahit si Mama, pinagmamasdan ng litrato mo tuwing gabi at araw-araw na umiiyak. Ngayon, alam na naming lahat ang pagkakamali namin. Pakiusap, makipagbalikan ka na kay Kuya. Huwag mo nang paiyakin si Mama. Sige na, hindi kaya ng pamilya namin na wala ka. Hindi nyo kaya nang wala ako? Baka hindi nyo kaya nang wala ang pera ko? Ate, bakit mo naman nasasabi ang ganyan? Talagang miss ka na ni Mama kaya siya umiiyak araw-araw. Isa pa, ang pagloloko ng lalaki ay dahil din sa malaking pagkakamali mo. Kung hindi dahil sa iyo na ayaw mag-ayos ng sarili at hindi hinahayaang hawakan ka ni Kuya, bakit naman siya hahanap ng ibang babae sa labas? Pero mabuti na lang, hindi ka sinisisi ni Kuya. At ngayon, naiintindihan na ng pamilya namin. Dapat ka naming alagaan. Kung wala kaming apo, wala na tayong magagawa. Hindi iyon masama sa pamilya Shu. Basta makipagbalikan ka lang kay Kuya, kahit ano gagawin namin. Ikaw? Ang bagay na ito, hayaan mong ako ang humarap. Shuyaya, sinasabi mo ba, basta makikipagbalikan ako sa kuya mo, ay gagawin mo ang lahat? Syempre po, kung ganoon, lumuhod ka sa harap ko ngayon. Anong karapatan mo? Hindi ba sinabi mo na basta't makipagbalikan ako sa kuya mo, ay gagawin mo ang kahit ano? Ang gusto ko lang naman ngayon ay lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung pati ganito kaliit na pasensya ay wala ka, paano pa kaya ako makikipagbalikan sa kuya mo? Si luluhel ako. Ngayong nakaluhod na ako, maaari po ba makipagbalikan ka na sa kuya ko kaagad? Wala akong pinangako sa iyo. Ano? Ang daya mo? Huwag mo akong pagbintangan. Kailanman ay hindi ako nangako sa iyo. Imbento mo lang ang lahat ng iyan. At ako pa ang madaya. Sa tingin ko mas madaya ang pamilya niyo kaysa sa akin. Dahil nagagawa ninyong ang pinaghirapan ng iba ay angkin ninyo para sa sarili niyo. Ikaw. Subukan mong saktan siya. Ginoong G, alam kong gusto mo siya. Pero sa sama ng babaeng iyan, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng negosyo ng pamilya niyo? Kita mo, natatakot ka rin naman pala na masira ang kredibilidad ng pamilya niyo. Natatakot ba ako? Bakit mo pa ito ginagawa? Sinasabi ko sa iyo, bilisan mo na at pumirma na kayo ng kuya ko ng malaking kontratang iyan para naman ang kumpanya niyo ay makakuha ng napakaraming dolyar. Sa ganoong paraan, ay makakapagmalaki ka na sa harap ng tatay mo, hindi ba? Gumuyan, gusto mo pang makipag-away sa akin? Masyado ka pang bata? Ayos lang. Sabi ng papa ko, ang mga ari-arian ng pamilya namin, kahit gastusin ko pa sa 3 buhay, ay hinding-hindi mauubos. Kaya naman, hindi na kailangang mag-alala pa ang ibang tao. Ayaw mo ba talagang kumita ng mas maraming pera? Pero ang pera ng pamilya ko ay sobrang dami na at hindi na maubos-ubos. Kaya naman, Muyan, sa susunod, tulungan mo akong gumastos kapag may oras ka dahil sa ganoong paraan, sasaya rin ako. Masaya ka? Dahil kapag masaya ka, ay masaya rin ako. Pero ngayon, may taong nagpalungkot sa iyo, kaya hindi rin ako masaya. Umalis na kayo rito. Ikaw, makikita niyo, humanda kayo sa akin. Hihintayin ko yan. Pasensya ka na, hindi ko naman intensyon na madamay ka rito. Ano naman yun? Hindi ba't maaari tayong maging magkaibigan habang buhay? Kahit pa may magawa akong mali, huwag kang mag-alala. Kahit may magawa man akong mali, para rin yun sa ikabubuti mo. Hindi ba't ganun naman tayo simula pa noon? Kung ganoon, maaari ba tayong maging matalik na kaibigan habang buhay? Pero pwede mo ba muna akong bitawan? Hindi na ako makahinga. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Biniiro lang kita. Mabuti naman dahil kapag nasaktan kita, magsisisi ako habang buhay. Bakit naman? Dahil Kapag nag-alinlangan ka pa riyan, hindi na kita ililibre ng barbecue. gusto mo ba talagang malaman? Ipikit mo ang mga mata mo, pumikit ka. Dahil gusto kitang halikan. Ikaw, Totoo na 18 taon na kitang gusto. Medyo gutom na ako. May masarap bang kainan dito sa malapit? tama ang pinagtanungan mo, yung nandoon. Napakasarap niyan. Ako ang pipili para sa iyo. Tara.
mayroon akong napakagandang proyekto. Kapag namuhunan ka sa akin ng $100,000, sinisiguro ko na babalik sa iyo ang $1,000,000 sa loob ng 6 na buwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kung ayaw mong mamuhunan, di huwag. Pero kailangan ba talagang maging galit? May nagulat sa iyo na dinala mo si Guyan Air sa labas ng bansa para kumuha ng pera, at hanggang ngayon ay nanloloko ka pa rin sa kalsada. Sumama po kayo sa amin papuntang presinto. Mga kapatid, ang tao naman ay sadyang kailangang may kasama sa buhay, kaya normal lang na makaramdam ng lungkot kapag nag-iisa. Subalit, dapat nating piliin ang kalidad kaysa sa basta lang mayroon. Kung ang dalawang tao ay hindi mas masaya kaysa kapag nag-iisa ka, huwag na kayong magpakasal, dahil walang ibang makakakuha sa iyo mula sa hindi magandang dulot ng maling kasal. Kaya mga kapatid, laban lang. Magkita uli tayo sa susunod, paalam.